tinitignan mo? Ito ang picture ng lola at mama mo. Kung galing yan sa pre-colonial period, bakit may malinaw ang picture nila? Gawa ito ng AI ako. Ano bang gusto mong ulam? Na may paganda na kita. To sino po, lolo? O sige ako. Tama. Buti na lang, lolo, may rep na tayo ngayon. Paano niyo po pine-preserve yung mga food niyo dati? Gusto mo ba ako? Ikwento ko sa'yo lahat. Teka, nasan ba yung kuya mo? Tulog po lolo. Gusto niyo po ba ikwento niyo na lang sa akin? Sige ako, ikukwento ko sa'yo. Nung kapanunan namin, yung mga baboy, ipinapausukan mo. At ito yung tinatawag na etag. In pre-colonial times, etag, salting, and fermentation were the traditional methods of preserving food. Etag is a traditional Filipino method of preserving meat, particularly pork, by drying it under the sun or through smoking. It is a popular method in the Cordillera region of the Philippines. Salting involves preserving food by adding salt to it, which inhibits the growth of bacteria and molds. These methods was widely used for preserving fish, meat, and vegetables. While fermentation, the process of this involves using microorganisms like bacteria or yeast to break down food. Fermentation can change the texture, flavor, and shelf life of food. In the Philippines, fermentation is used to preserve vegetable, fruits like burong mangga or fermented mango, and kamyas. And also sweetening bananas. This method involved preserving bananas by cooking them with sugar, create sweet and sticky treat that could be stored for longer periods. These methods were essential for Filipinos in pre-colonial times, allowing them to preserve food for extended periods, particularly during times when food was not readily available. Life back then was simple. People had their own animals and they also built their own cages for them. Halina't padlawin natin ang ating mga silo. Tara na, baka tayo ay may huli. In the past, people relied on hunting animals using traps or silo as their primary source of food. Tara, pandawin natin ang silong panliit. Tato, may huli ka ba? Wala nga eh. Halina't manangalian tayo. Ang galing po pala, no? Tara po kulit sa mangga. Doon natin ituloy yung pagkukantuhan natin. O sige ako. O yan ang gusto ko.
Parang hindi. Oh, ano pa lang kuya mo, timulis pa sa ako. Lo, bakit yung puno ng mangga na to? Ang daming bunga. Alam mo ako, dahil yan sa research ni Ramon Barba. Naka-invento siya o nakalika siya ng pang-spray na nakapagparami ng bunga ng mangga. Mamaya mga ako, magpapausap tayo ng mangga. Isa rin yan sa napagparami ng bulaklak ng mangga. Talaga po, Lolo? Ang galing po pala. Hindi na kayo mga apo, pumunta tayo sa fish pond. May ituturo pa ako sa inyo ng mas marami. On their way to fish pond, they saw a pregnant woman using drugs. Lolo, buntis siya. Bakit siya nagde-drugs? Choice niya yan apo. Dapat nga bumalik na yung yung drug testing sa Pilipinas. Lo, ano po yung meconium drug testing? Alam mo apo, si Enrique Austria ang naka-invento ng meconium drug testing. Ang unang pop ng isang sanggol ay tinetest para malaman kung nagda-drugs ba yung isang nanay ng sanggol. Ang galing naman po pala ng mga na-discover ng scientist dito sa Pilipinas, Lo. Hindi lang yan apo, meron pa. Hello? Ba yan? Wala signal? Pagpasalamat ka na lang kayo si Cruz. Dahil dyan, nagkakaroon ng charge ng cellphone mo. Bakit pulo? Dahil isa siyang electrical engineer. At si Gregory Tangona naman ay sa communication tech. Ang galing po talaga, Lo, no? Susu! Visit ka talaga! Alam mo ba ako? Ang seasonal venom is nagagamit na ngayon sa medical field. Sino naman po naka-discover niyan, Lo? Si Miss Lourdes Cruz. Lolo, bakit ang dami naman po natin tilapia? Alam mo ako, dahil yan sa development ni Rafael Guerrero III sa mga tilapia. Siya ang napag-develop ng mga sex reversal pellet na ating ginagamit naman sa ating mga alagang tilapia. At siya din ang nakapagpakilala ng iba't ibang mga teknik para sa pagpaparami ng mga tilapia. Lo, napapagod na ako. Tara ulit dun sa may mangga. So, sige ako. Ulit tayo dun. Tara. Lo, may gusto lang po sana kami yung tanong. O sige mga po, kahit ano sasagutin ko. Lo, bakit po buhay pa rin kayo hanggang ngayon? Eh nung pre-colonial pa po kayo pinanganak. Tsaka Lo, bakit po hindi pa rin kami tumatanda? Mga panahonan ko, nung nililigawan ko pa ang lola mo. Palihim kami nakikita tuwing gabi at kapag nakakita kami ng lunar corona, hindi kami nakikita kinabukasan. Kasi ito ay basehan namin kung ulan ba kinabukasan o hindi. Hanggang sa magkaanak kami, napakaganda ng panahon ngayon. Halina't ipaganda natin yung pagtataniman. At ayun ang inyong ina. Lo, ano pa nangyari kay Lola at sa mama namin? Ganito yun ako. When Phoebe, Jomel and Lorraine's mother, was a young woman, a mythical creature disguised as a human watched her while she bathed in the river. The mythical creature courted Phoebe and she seemed to be falling for him. Salamat Ginoo. Ngunit saang pamilya ka nakaba? Bakit wala kang pati? Napaka matipuno ng Ginoo. Mukha
Parang nabibighani na ako sa kanya. But on her way home, Phoebe met a babaylan, a traditional healer and spiritual leader, who warned her to stay away from him. Lumayo ka sa nilalang na iyon sapagkat iyon ay hindi tao. Phoebe threw away the flowers the Creator had given her. The Creator saw this, confronted her, but Phoebe escaped. Unfortunately, she stumbled and fell. Looking up, she saw the Creator, who then raped her. This is how Cromwell and Lorraine's were conceived. Ina, nais ko sanang magsabi ng problema sapagkat ang aking tiyan ay hindi normal ang paglaki. Eto, may dahon dito. Kainin mo ito. Ito yung gamot sa mga sakit na yan. Salamat, Ina. Ina, kung ano-ano ng gamot ang aking iniinom, ngunit hindi ito tumatalab sa aking tiyan. Nararamdaman ko pa rin ang sakit. Mas mainam na nadalhin kita sa babaylan. They took Phoebe to the babaylan for healing, unaware that she had been raped by a mythical creature. Magandang hapon po. Nais ko sanang patingnan ng aking anak. Sige, Iha, ikay humiga na dito. The babaylan informed them that Phoebe's stomach was growing abnormally fast, its size increasing at an alarming rate. Hindi basta ang paglaki na hinsan. At ang iyong mga anak ay palabas na. She gave birth to Cromwell and Lorraine, who were not babies. Kakaiba ang inyong mga apo sapagkat sila ay anak ng isang engkanto. Hindi ako makapaniwala na nag-aasa ng engkanto ang aking anak. Anumang oras ay darating na ang ama ng inyong mga apo at kukunin ng inyong anak. Ayan na nga siya! Palit lang ang pinasing na ito ang anak niyo. Inas, sasama na ako. Ang anting-anting na to ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. At ang mga apo mo ay hindi natatanda. Hello? Kung pinanganak kami ng pre-colonial, bakit wala kaming alam sa Spanish and American colonial period? Mas mabuting kunin mo muna ang diwa ng iyong mga apo. The babaylan suggested removing the spirits of the two children, and Phoebe's grandfather did so using a magical charm given to him by a mythical creature. Sadly, Phoebe's mother passed away from grief. The charm was meant for the two children and their grandfather, and their spirits wouldn't be restored until many years later. Salamat, Lo, at naging malinaw na ang lahat sa amin ngayon. Sige mga apo, pero bukas ko na ikukwento sa inyo. At di na tayo magkakakilala. Huh? Sige na alalahanin yun. Hindi na kayo mga apo. Umuwi na tayo. Their grandfather said something they couldn't understand. I tried to scream, but my head was underwater. Nasaan tayo? Hindi ko alam. Ayun, may damit oh! Tara, magbalita na tayo. Anong klaseng damit to? Ano ba talaga to? Kakaiba yun. Pwede na to. Wala tayong pamalit. Sige, tara na. Nasaan kaya tayo? Bakit kaya tayo napunta dito? Hindi ko nga rin alam eh. Halika. Maghanap tayo ng pagtatanungan kung anong lugar to. Tara. Their grandfather sent them back to the Spanish colonial period. However,
Upon their return, their grandfather didn't recognize them. Their grandfather was one of the Filipinos subjected to polo servicio, forced labor without pay. Kuya, napapagod na ako. Alay-lay na ang narating natin. Maghanap nga kaya tayo ng tubig. Nasaan na yun? Lolo? Lolo, buti nandito ka. Wala si kuya. Kanina ko pa hinahanap. Bigla na lang nawala. Ano yung sinasabi mo, Iya? Bakit yun nga makatamusap? Lolo, ano ba? Ako to, yung apo mo. Ako'y binata pa. Paano ako magkakapo? Iya, mag-iingat ka. Babalik na ako sa trabaho. Lolo, anong sinasabi mo trabaho? Ano yun? Ito ay sa pilitang pagpapasatrabaho sa amin na walang bayad. Lolo, pwedeng ireklamo sa dole yan. Di ako interesado sa pinagsasabi mo, Iya. Ako'y babalik na lang sa trabaho at mag-iingat ka na lang dito. Nakakainis. Pati naman si Lolo, iniwan na ako. During the Spanish colonial period, a trade in gold and pearls from various countries was taking place. Lorraine reached the seashore and saw her grandfather again. Lola! Napakabata pa ng mga nandito para magkaapo. Bawala sa sarili ang binibining yan. Pagkakamalan niyo pa akong baliw. Nakakapagtampuhan na lolo. Ayos na nga lang ako. Losing hope, Lorraine left, while the traders continued their works. Meanwhile, her brother Cromwell ended up at church where he saw the Ilustrados. Lolo? Sino ka? Ikaw pala yung may asawa na. Napakagaling mo na magtago. Ako'y binata pa. Lo, ako to. Jomuel. Nakita mo ba si Lorraine? Kakaibang nga lang ang iyong hinahanap. Kuya, kanina pa kita hinahanap. Saan ka ba napunta? Lolo, niloloko mo ba ako? Kanina pa kita nakita kita sa construction site. Nakita din kita sa dagat. Napakawala respeto ang mga pag-usap ng mga taong ito. Kami ay mga ilustrados at di namin kayo kilala. Mga stupido! Ano mga stupidos? Mas marami pa kaming alam kaya sa inyo. Alam namin ang tungkol sa mga 6 graduates at ang mga school dyan ay tinayod sa panahon na ito. Gaya ng Colegio de San Letran, Ateneo de Manila University, University of Santo Tomas. Isa ito sa pinakamatandang Catholic school sa Pilipinas. It was founded by Miguel D. Benavides in 1611 to establish a formal space to teach theology, philosophy, and the humanities. Medicine and pharmacy were later offered. Ilan lang yan sa mga schools na naitayo noong Spanish colonial period. Nagsimula rin ang pag-unlad ng science and technology sa Pilipinas nang sakupin ito ng mga Espanyol. Ang Spanish rin ang nagturo sa mga Pilipino ng advanced agricultural practices. Isa pa, yung polo y servicio na pagpapatrabaho ng mga Spanish ng mga native simula sa edad na 16 hanggang 60 years old. Pinapagawa nila ito ng mga buildings, bridges at roads. Tapos walang sahod, kasasama ng ugali. Kaya lang naman kayo nakapag-aral sa abroad dahil sa mga magulang yung nakipag-trade sa ibang bansa. Kaya kayo yung mayaman. Oh, dahil yun sa pag-open ng Suez Canal, mabilis ang pag-trade ng mga Pilipino. Yabang nyo, tignan nyo, mapapasama rin kayo sa propaganda. Di nyo alam yan, no? Bahala kayo. Search nyo sa Europe, mayayaman naman kayo eh. Kuya, hayaan mo na yan sila. Nasa Spanish colonial period tayo. Tara, matulog tayo. Baka pagising natin, masawi na tayo sa ating tahanan. Ay, nakakapagod. Nakapagod na. Lorraine's brother, Cromwell, disappeared again, leaving her alone. A pensionado noticed her. Iha? Mami? Ako ay dalaga pa. Wala pa akong asawa. Isa akong pensyonados at kakauwi ko lang dito sa ating bansa. Kailangan ko muna maglingkod ng 5 taon. Kaya wala pa akong asawa. Paano kita naghihanap? Pero ibig sabihin mo, Mami, nasa American colonial period na. Ano ang ibig mong sabihin? Mami, alam ko mga nangyari sa American colonial period. Di ba kayo yung mga tinatawag na pensionados ng mga
nakapag-aral sa ibang bansa. May mga naipadayo ding mga schools gaya na lamang ng University of the Philippines, Silliman University, Polytechnic University of the Philippines, Manila Trade Schools, at marami pang iba. Noong panahon ng American Colonial Period ay binigyan na ng pagkakataon na makapag-aral ang mga babae. At napakarami na ring science schools sa Pilipinas tulad ng Philippine Science High School System, a network of public high school across the Philippines that offer a challenging science, technology, engineering, and mathematics curriculum. Admission is highly competitive. Special Science Elementary Schools. These schools identify and support elementary students who show a strong interest in science. They offer specialized math and science classes. Regional Science High Schools. Located throughout the Philippines, these schools provide specialized science education within their regions. Napakatalino mo, Iha. Nararapat kang maging isa sa pensionados. Ngunit, maiiwan mo na kita at ako'y may meeting pa. Pasensya ka na at hindi ka matutulungan sa ngayon. Mag-iingat ka. After Lorraine met the pensionado, they found each other together and they fell asleep. Mga po, gising na. May kasabay tayong kumain. Kuya, nakabalik na pala tayo sa bahay. Ha? Nanaginip ka ba? Alin na mga po, kumain na tayo. Uy, tara na. Punta. Mami! Lorraine and Jomel's mother returned, but Jomel had no memory of what happened. Mami, bakit ganyan ang thought mo? Mami, natin yan! Lumaki kang walang respeto. Mga po, matuto kayo ng respeto sa inyong magulang. Tara na kuya, tara na mami. Mga anak, nagpapasalamat ako na makakasama ko na kayong muli. Mami, phone call lang yan. Ano ang iyong ibig sabihin? We are in a modern world. Phone call lang yan. Ipagpaumanhin ninyo sapagkat walang ganyan sa aming mundo. Mami, anong ginagawa mo dyan? Napakalamig ng klima sa pagting ito. Mami, ref yan. Ano ang ibig mong iparating? Tara dito mami, ikukwento ko sa'yo. Mami, ibang-iba na talaga ang panahon ng pre-colonial at ng modern world ngayon. Ngunit hindi ko maintindihan ang iyong ibig na iparating. Bahala ka nga dyan. Phoebe was initially overwhelmed by her new surroundings, but eventually, she bonded with her two children, and they lived happily ever after.